Kunyo na Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, napansin niyo naligo muna ako bago ko gawin ang vlog niya ito dahil gusto ko malamig ang aking ulo at hindi mainit ang aking utak. Ay, baliktad pala. Bahala kayo dyan. Kasi, pag-uusapan natin ngayon kung magkano ang natitira or saan abutin ang aking sahod na 4,730 Hong Kong dollars. Ayan, paalala muna sa lahat ng mga pamilya ng mga OFW dyan sa Pilipinas, magtipid-tipid po kayo, wag po kayong hingi ng hingi. Dahil hindi po talaga madali ang buhay OFW. Wala po kaming pera na naiipon talaga dahil karamihan sa aming mga sahod, halos lahat, binibigay na namin dyan sa Pilipinas. Kaya kunting tipid-tipid po. Sa lahat ng mga kaibigan at mga kung sino man ang humihingi ng tulong sa akin na nagme-message talaga, pasensya na po kayo. Wala po talaga akong maibigay, lalo na yung mga nandyan sa mga page ko. Pasensya na kayo, wala po talaga akong maidonate sa inyo kasi nga guys, taghirap po ni Kunyang ngayon. Ayan. At wala pa po talaga akong kita sa aking Facebook page. Nakadepende lang talaga ako sa aking sahod. At sa mga gustong mangutang sa akin, pagkatapos kung hindi ko mapautang, ayun na, ayaw talagang maniwala na wala akong pera. Kahit i-screenshot o picturean ko ang laman ng aking ATM, ayaw talagang maniwala. Hindi po ako nagsisinungaling kasi nga wala talaga akong ipapautang sa inyo. Huwag po kayong magtampo. Dahil ngayon, ayan, nilista ko talaga kung magkano ang tira sa aking sahod. At saka naman, kung kayo ay kapos, huwag po ninyong isali kami sa inyong mga problema dahil kami may kanya-kanya ding problema. Hindi namin kasalanan kung nagka-problema kayo, kung wala kayong pera. Dahil kami nga, nagtatrabaho kami, wala pa rin pera. Kaya kanya-kanya po tayong sikap muna. Huwag mo nang umasa sa iba. Kung hindi man kayo mapautang, huwag ninyong sirain ang pagkakaibigan dahil lang sa utang. Kaya kung mangutang naman kayo, para naman, kung meron naman kami kahit tira lang, ipapautang namin sa inyo, hindi kami madala. Magbayad po kayo on time. Para ayan, maganda yung pera na labas namin. At inisip namin, ang perang ito, meron kaming makukuha kaagad sa inyo. Yung talagang hindi kami madala na magpautang sa inyo. Makakaulit kayo at makakaulit kahit wala na kaming matira, ipapautang pa rin sa dahil nangangailangan kayo. Kaya huwag ninyong sirain ang tiwala namin sa inyo. Kung sino man yung malakas magpautang sa inyo, huwag ninyong sirain ang tiwala nila. Saan kami lalapit? O di ba, ang dami ko ng daldal, punta na tayo sa main topic ko kung saan aabot ang aking pera. Ito, ayan, sahod na. Ang dami-dami, no? Ayan, ang dami. 4,730 buo pa to, pero mamaya susuklian ko ang aking amo dahil wala naman talagang sobra sa akin. O di ba? Ito ay experience ko ha, at sahod ko ito kasali na sa aking utang. O di ba? Dahil may loan ako, gipit si Kunyang ng 10 buwan. Kalahati sa sahod ko dito, binayad ko or ibabayad ko mamaya sa aking loan na 2,000 mahigit. So kalahati din yun. Kaya ibabudget ko yung kalahati ng aking sahod. Kaya mamaya makinig kayo, manood kayo, tapusin ninyo para yung mga nagtatampo sa akin, hindi na kayo magtampo. Diba? Kasi wala talaga akong ipapautang sa inyo. Okay, ito na ang moment of truth. Sasabihin ko na sa inyo, pero bago ang lahat, ang salary ko pala ay 4,730 Hong Kong dollars. Aabot siya dahil mataas-taas ang rate ngayon. Aabot na siya ng 34,191.31. Grabe ang taas ng dollar ngayon. And then, ito na ang aking mga babayaran. Ang loan, nag-loan po ako dahil nagpaayos ako ng aking bahay. Kaya kalahati sa aking sahod, ayan, dito napunta. At babayaran ko ang aking loan. Malaki talaga ang niloan ko guys, kaya wala akong pera talaga. Babayaran ko ng 10 months to pay. So hanggang April pa ako magtitiis na walang pera. Kaya pobreng-pobre ang inyong Kunyang. Ang loan ko is 2,341. Aabot siya ng 16,924.52 sa pera natin. Ang octopus, ito, kailangan ko talaga, nilalagyan ko na yan. Pagkasahod ko, lahat ng pangangailangan ko sa buong buwan, nilalagyan ko na. Kung maglalagay ako ng pera, nilalagyan ko na yan para hindi ako nakatunganga sa buong buwan na yan. Ayan ang aking octopus. Pamasahe ko po ito, dito ko nilalagay. At 100 Hong Kong dollars, 722.97 sa pera natin. At ang load monthly, ayan, mura lang talaga ang load dito sa Hong Kong guys. Dalawa kami nito ha, 50 Hong Kong dollars sa akin at 50 Hong Kong dollars din sa aking anak dahil binilhan ko siya ng plan dito. Mas mura talaga dito. Umabot ang load ko ng 100 Hong Kong dollars, aabot siya sa 722.97 pesos. And then, nagpadala ako sa aking mama ng 5,000 pesos. Sa aking asawa ay 3,000. O take note, 3,000 lang kay Mr. 3,000 pesos. At sa aking anak, 1,000 pesos. Ang wifi ko, o may load na ang aking anak, may wifi pa. Kasi nga naman, ang wifi dyan sa Pilipinas ay putol-putol. Mas marami pa ang walang signal kaysa sa isang buwan ninyong serbisyo o PLDT. Ano naman dyan, pa-check naman ang signal ninyo.
Agoy, Diyos ko. Ang wifi is 1,299. So, aabot lahat siya. Pakinggan ninyo. Itong na gastos ko ngayon o mga binayaran ko at saka yung mga nilalagay ko sa aking pangangailangan monthly ay 28,699.54. Yan guys, sa 34,000 to ang aking nagastos, 28,699.54. So take note, meron pa, hindi pa natatapos dyan. Dadagdagan ko pa yung 28,000. Ito pa, sa September, hanggang sa aking, kung kailan ako makasahod uli, September, October 11, merong 4 na linggo akong day off. So, babadgetin ko na lang ang aking pagkain pag lumabas kasi bawat day off hindi kami free dito na pagkain. Kailangan kakain kami sa labas. Pinakatipid-tipid ko na talaga ito guys. Breakfast, lunch, at saka dinner. Gagastos na lang talaga. Tingnan nyo, kami ang nagtatrabaho pero kami rin ang nagtitipid. Ito, gagastos na lang ako sa paglabas ko bawat day off ko, 100 Hong Kong dollars. So, ito yung 100 Hong Kong dollars sa 722.97, di ba yan? So, dahil 4 siya na linggo, 4 na day off, so, magiging 400 Hong Kong dollars siya. Abot siya sa pera natin at 2,891.39. And then, dadagdagan ko pa yan. Dahil meron pang nakasali na 2 statutory holiday. Ibig sabihin may holidays pa. Nadagdagan pa ang aking labas. Diyos mio, Marimar. So, magdagdag ako ng 200 Hong Kong dollars. Aabot siya na 1,445.65 sa pera natin. Ayan, ang nadagdag ngayon, lahat-lahat ito total ko is 4,337.04. Ay, ipa-plus ko na itong 28,699.54 sa plus 4,337.04. Aabot siya ng 33,000. 36.58. Oh my God, 34,000 ang aking sahod. Tapos na, ito na, 33,000 na. Ano na nga natin to? Ito total na nga natin to. Ayan, ang nalagay ko dito, salary ko is 34,191.31. Ang expenses is 33,036.58. Di ba, hindi na ako marunong magbasa. Dahil naguguluhan na ako sa aking buhay dahil sa isang buwan ko, kailangan ko talagang mag-budget guys. So, ang natira na lang sa aking pera, sa loob yan ng isang buwan, paano ko ba ibabudgetin ito? Ito na lang ang natira sa aking sahod na 1,154.74 or 159.74 Hong Kong dollars. Guys, paano na yung pangangailangan ko, yung shampoo ko, yung aking mga pagkain, yung pang breakfast ko, mga palaman dito, yung pangangailangan ko, mga napkin or ano pa yan, mga conditioner. Ay, naku, yung shampoo, yung toothpaste. Napaulit-ulit ako sa shampoo dahil mas importante sa akin ang shampoo kaysa sa mag-toothpaste, mag-toothbrush pa lang. Ayan, guys, hindi talaga biro ang buhay ng isang OFW. Kung sino pa yung nagtatrabaho, kami pa yung walang pera. Kaya tipid-tipid po kayo. At hindi po kami nagmamadamot, hindi kami nagsisinungaling na wala kaming pera. Kasi ang lahat ng mga salary namin, may mga pinagbabayaran din kami, may mga pinagagastusan. Kaya lahat ng mga OFW hanggat maaari magtipid po kayo at dapat marunong kayong mag-budget kung paano ninyo budgetin ang tira ng inyong sahod. Ililista ninyo at tips po sa lahat ng mga baguhan na OFW. Kailangan po ninyong lahat ng sahod ninyo, yung babayaran ninyo, ilista ninyo at most of all, yung pangangailangan ninyo monthly. Halimbawa, yung inyong load, unahin talaga ninyo yan paglagay, ang inyong load, importante yan, at ang inyong octopus. And then, kapag may matabi kayo, magtira kayo kahit pa paano. At saka yung mga pamilya sa Pilipinas, wag po kayong hingi ng hingi. Marunong din sana kayong magtipid. Wag po kayong umasa sa mga pamilya ninyo na OFW na nagtatrabaho dito dahil hirap po talaga kaming mag-budget. Kakasahod lang talaga namin pero nag-iisip kami anong kakainin namin. 'Di ba? Tapos kayo diyan ang sarap na inyong mga kinakain, kahit saan-saan kayo namamasyal, okay lang sa amin dahil ang pagtatrabaho namin ay para talaga sa inyo. 'Di bali kami mahirapan dahil sanay kami mga OFW sa hirap. Kaya lahat ng mga OFW, laban lang, kaya natin 'to.